Hearing. A confirmation from the committee secretariat that indeed respondent Sara Duterte and her counsels were duly notified of today's proceedings. Second, if so, is there any communication or anything, a pleading, a communication filed or submitted to the committee secretariat saying categorically that they are not appearing in today's hearing or in today's proceedings? And another question is there also any communication or any submission made from their camp explaining the absence of respondent Sara Duterte? Sabi, oo nga, dapat pag-usapan din yung mga maleta na yan kasi nagsimula yan nung panahon ni Digong, sabi ni Rodel Pillen. Tsaka hindi ho naman iniiwanan yung maleta na yun eh. Hindi. Sandali, wala nang maleta yata. Binago na nila. No, mga expandable folder na daw. Susunod niyan, susunod niyan, expandable folder, ampaw na, susunod do. Sabi ni Jane Pilla, wala kasi silang maisagot, kaya hindi umattend. Correct. Suplada, USA, shoutout po sa inyo, madam. Because aside from the letter put on record by the Honorable Terry Ridon about questioning the proceedings, ang nakikita ko ho dito, kaya hindi na din po umattend. Alam niyo naman ang Vice Presidente, no? Kapag ka bumoka nagsalita doon sa mga hearing etc., malalayo ho yung mga sagot. Iniiwasan na ho nila siguro yung mga ganong mga sagot, no? Iniiwasan na nila na madulas or whatever or kung ano. Kasi lalo lang silang lulubog ho, mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka pinapanood natin yung mga balik tanawin natin yung mga hearing, mga pa-press-con ng Vice Presidente, wala kang maririnig kundi patayan ho eh. Under the erroneous premise that what is being conducted here is trial on the merits, there has been statements, pahayag, from Sara Duterte. I think this was circulated already to media. Let me just point out one important statement here. It's a pahayag from the Vice President of the Philippines, Sara Duterte, dated... Oo, totoo yan. Sabi ni Ariel Salinga, yung sa sarili niya ng libro, hindi maipaliwanag. Totoo yun. O di ba, nakailang ulit, paulit-ulit, si Senadora Risa Ontiveros, tinatanong lang, ano po ba, kumbaga, ano po ba matututunan, ano po ba ang nilalaman niyang isang kaibigan na yan? Ay, alam niyo po, kaya po si, nanggagalaite, si Risa Ontiveros, kasi po nakasulat yung pangalan ko doon, makikita po ng mga boboto. Ang layo na nung sinasabi, pangbotohan na ho eh. Ay alam niyo po, nung tumakbo si Risa Ontiveros, humingi po ng tulong sa amin yan. Samantalang isa lang ang gustong malaman, ano po ba ang nilalaman nitong libro na ito? Ano po ba ang maitutulong nitong libro na ito? Kasi magbibigay ng pondo para doon sa libro na to, ilang po bang kopya? No, yung kailangan para dito sa libro na ito. Ang layo ng sagot. Today, March 25, the second to the last paragraph says, naisumit ko na ang aking answer ad cautelam. Sa ngayon, wala nang dapat pang gawin ng komite, kundi ibasura ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. Oba, alam na agad ng Vice Presidente na kulang. Naging judge na ho, Ako na hahatol dito. Kulang kayo ng ebidensya. Wala na, hindi na ituloy. Ayos. Ibang klase, Siya yung inireklamo, tapos siya yung nagsabi, wala, kulang ang ebidensya niya. Wala, hindi na tuloy ito. Ibang klase talaga yung kampo nito. Is this an indication clear enough that she is waiving her right to participate in our proceedings? So I just wish to have that confirmation of the committee secretariat as to whether there's been any formal communication saying that they will not, whether she or by her counsel, will not participate
in the proceedings before this committee henceforth? The committee secretariat is directed to report to the committee the fact of having sent the notice of today's hearing to the respondent and whether there is a communication or a document filed in relation to that invitation, as well as the same letter which was earlier manifested by the Honorable Ridon. And if there are any other documents received from the respondent, the committee secretariat is likewise directed to Chair, nandyan na ulit. Oh. Oh, oy, pakain ka na. Sinunod ko na yung ano mo, request mo. No? report to the committee. Let's begin with the notice sent to the respondent. Comsec, please. Yes, thank you, Your Honor. The invitation for Vice President Sara Duterte to attend today's initial hearing was sent by electronic mail on March 19, 2026 at 10:25 a.m. Aha. It Natanggap. No? was acknowledged Ibig sabihin lang ho talaga, wala silang maisasagot. Hindi marunong sumagot. Sayang ang pinagkukuha daw na lawyer o 16 lawyer. Sa 16 na yun, biruin mo. Pagliban lang yung gagawin nila. by it was received March 19, 2026, 12:34 and acknowledged by the Central Records Unit of the Office of the Vice President. The invitation for two Nervasa and Salazar, counsel for Vice President Sara Duterte, to attend today's meeting was emailed on March 19, 2026, 10:21 a.m., received March 19, 2026, 1:45 p.m., acknowledged by Fortune Nervasa Salazar. As far as any communication from the Office of the Vice President manifesting that she will not attend today's initial hearing, the only communication we received with respect to that is the letter from her counsel, Fortune Nervasa and Salazar. Wala. Walang sagot. Di po ba? Sa umpisa pa lang, kung gusto nyo talaga na mahinto to, yung impeachment, nandyan nag-explain na kayo. That's all, Your Honor. Any comment from the Honorable De Lima? Kainan tayo. Kain tayo. Sabi ni Chai Chair, puto tayo. No? Puto, dinugo, tsaka dinuguan. Okay, yan, masarap yan. Partner yan, dalawa na yan. Thank you, Madam Chair. It's very unfortunate that the respondent herself is disrespecting the proceedings before this committee. At the very least, she should have manifested formally that she will not be appearing before this committee. And rather than just issuing statements before the media, the law office, it's not yet very they appearing or not. Show respect. They cannot just assume that this is going to be a trial because it's already clarified that it is not full-blown trial. This is not A mini trial lang. Mini trial lang naman. No? trial on the merits, but simply akin to preliminary investigation. With, of course, right to counsel, right to appear, right to assist the clients, and right to submit clarificatory questions to the Honorable Chair. Tsaka para ho sa kanila yan, ha? Marinig, maliwanagan ng mamamayang Pilipino kung ano ba talaga yung mga nangyari do sa mga issue sa kanya. Confidential funds, tapos bribery sa DepEd, tapos yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at ng ni Romualdez, at eto yung kay Madriaga naman. Di ho ba? Sir Ed Ong, shout out sa iyo. Oh. Chair. So this is disrespect, another manifestation of her affront the constitutional process. I remember what the Honorable Chair quoted, cited earlier in her opening remarks. There's this quote. Tsaka ang sabi ng dating Pangulo, sabi ng Vice Presidente dati, ready na sila. Yung kampo nila, handang-handa na dito sa mga impeachment. Pero iba ho yung mga pinapakita nila sa atin, mga bossing. Pinapakita nila sa atin na wala silang maipakitang o maipa-depensa para doon sa impeachment na ho na yan. Di ho ba? Puro pag-iwas, pag-ilag, puro ang banat po nila, teknikalidad ho, mga bossing.
Di ba? Hindi sagutin. O, ano ba nangyari dito? Ganyan, ganito. Wala talaga eh. O, eto si Powa, o. Objecting. There's a fundamental objection to the proceedings itself because for us, this goes well beyond what is contemplated within initiation of Unconstitutional daw ho. impeachment proceedings. Malinaw mulat sa pulang dahilan ng hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte at kanyang mga abogado sa sinasagawang pagdinig ng House Committee on Justice. Iginiit ng kampo ng pangalawang Pangulo, unconstitutional Unconstitutional daw po yung ginagawa doon. o labag ito sa saligang batas. Ilang minuto matapos suspendihin ng komite ang unang ng hearing, nagsagawa ng press conference ang mga abogado Yung pala trip nila. No? Yung sa labas sumagot. Yung tipo bang para syempre, pag press conference, kung ano lang yung mga gusto namin, yun lang yung mga matatanong at masasagot. Hindi pwede yung mga tanong na mahihirapan silang sagutin, no? ni VP Sara. Ipinaliwanag ni na Attorney Michael Powa at Attorney Sheila Sison ang dahilan ng kanilang hindi paglo sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa Kamara. Ano sa akin, hindi lang po yung mga nasa House of Representatives ang binabastos ng mga ito. Kasama na po tayong mga Pilipino na nag-aantay ng kanilang mga kasagutan.